Pag-fishing, hindi naman basta-basta fishing lang eh. Kailangan alam mong tumingin sa mga spot. Yung pag-fishing, hindi naman kailangan na may magtuturo. Hindi naman sila nagbibigay sa iyo ng investment or ng pera para bumili ka ng mga fishing gear. Kailangan pasensya eh. Ganun talaga yung buhay ng fishing. Mangrove snapper, 2 kilogram yun eh. Yung gamit ko doon, ultralight setup. Kasi kung hindi productive yung spot mo, hindi ka dapat mag-stay dyan, no? Kailangan lumipat ka. Saltwater, iba't ibang klaseng isda yung mahuhuli mo. Unlike dun sa freshwater, yun yung bihira lang at saka piling-pili lang. Meron kang huli, nagpi-fishing ka, at the same time nagbablog ka. Hindi naman kailangan ibigay mo lahat yung oras mo sa fishing. Kailangan mo na maghanap buhay. Alright, so good everyone. We're doing a small podcast right now. And this time, meron tayong isang special guest. Isang content creator dito sa Burawin, Leyte. And yung content niya is more about fishing. So kung mabivisit nyo siya sa Facebook page niya, makikita nyo yung styles and techniques niya kung paano siya manghuli ng isda. And of course, experience na rin. So wag na natin patagilin pa. Let's meet Mr. James. Hey, Kuya Pods. Ngayon na hapon. Okay. Ako nga pala si Jimmy Culaban from Burawin. Yung Facebook page ko is Mr. James. Follow na lang guys yung natin, page natin. Kamusta si Mr. James? To okay naman. Actually punta nga ako ngayon sa fishing. Mag-fishing ako ngayon. Try kong maghuli ng pangulam namin. At ayun, okay naman so far. Masaya rin. Paano ka nagsimula pag-fishing? Actually, nagsimula ako last 2022 after pandemic. Doon ako nagsimula at saka meron din akong mga kaibigan na nakilala ko. At doon parang parang nagkaroon ako ng interest sa pag-fishing. At until now, ayun yung natin, yung content natin. So ito, anong pinaka-unang huli mo? At kamusta yung experience? Yung pinakaunang huli ko, ayun nga, sabi nila, maliliit. Oo. Kung kilala nyo yan guys, yung yung mga isda na yung guno, yung ibis o yung maliliit na isda at saka ayun rin yung mga usuhos. Ayun yung mga nahuhuli ko nung una. So, guys, by the way, nakakulab ko na pala to si Mr. James doon sa Rizal. As in, nasiro ako doon. Pero si Mr. James lang yung nakahuli. And by the way, baka naririnig nyo yung music sa likod kasi yung likod namin kasi may nagpa-practice ng mga kabataan. So, pagpasensyaan nyo na kung medyo maingay. Pero, patuloy pa rin kami. Okay. So ito, sinong nagturo sa'yo mag-fishing? Actually, yung pag-fishing hindi naman kailangan na may magtuturo. Pero yun nga, marami tayong mga tutorial sa YouTube o may mga kaibigan ka na pwede mong pagtanungan kung paano yung mga technique or yung mga strategies para sa pag-fishing. Actually yun, pinag-aralan ko lang yan. Nice. So ito, bakit fishing ang napili mong content pala? Ayun, sabi ko nga dati, hindi pa ako nagbablog. Ayun, yung content ko kasi, ayun yung habit ko eh. Ayun yung pinili ko na lang na niche, no? Na content. Kasi parang masaya eh. At the same time, meron kang huli, nagpi-fishing ka, at the same time nagbablog ka. Ano naman yung pinaka-epektibong pain para sa'yo? Ayun, yung epektibong pain, marami. Kasi pwede kang gumamit ng artificial, lure, iba't ibang klase. At saka yung mga yung bibili ka ng yung mga nuos or pasayan na pain. Yung tawag dyan is bait and weight, no? Bait and weight. Dalawang klase yung yung pain. Yung artificial na isda at yung reality talaga, yung pwede mong ipain. Ayun yung mga klaseng pain. So ano yung mas trip mo? Freshwater ba o saltwater fishing? Bakit? Ayun. Mas trip ko yung saltwater. Kasi yung saltwater, iba't ibang klaseng isda yung mahuhuli mo. Unlike dun sa freshwater, ayun lang, bihira lang. At saka piling-pili lang yung isda na sa freshwater, katulad ng tilapia, yung mga hito, mga ganon. Pero pag saltwater, marami kang mahuhuli. At yun yung yung gusto mong isda na pwedeng mag-strike sa pain mo, ay yung mahuli mo. Ano yung nandyan na isda? At saka sa saltwater din kasi, 'di ba, yung pain, rin yung
hindi agad-agad hindi hassle sa Oo. pagkain. Oh, hindi yun hassle. Oo, kasi Kasi- mga ibang bato. Walang kasi dyan sa spot ko mga buhanginan yung spot ko eh. Yun. So ito naman, ano ang technique mo kapag hindi kumakagat ang isda? Ayun yung technique ko, lumilipat ako ng spot. Sa madaling salita, lilipat ka ng spot kasi hindi ka pwedeng mag-stay doon sa spot kung saan walang isda. Hahanapin mo talaga. Katulad ng magka-casting ka, meron kang mga lure. Doon ka maglalakad ka or hahanap ka talaga. Kasi kung hindi productive yung spot mo, hindi ka dapat mag-stay dyan, no? Kailangan lumipat ka. Ayun talaga yung reality ng fishing. So kagaya na ginawa natin, Nung on the other side, papunta doon, taron. palayo kami, Palayo. Lalakad ka talaga para maghanap ng isda. May secret spot ka ba na ayaw mong i-share? Ayun, wala naman akong secret spot dito sa lugar natin. Wala naman masyadong productive spot kasi ayun nga, marami naglalambat. At saka hindi mo naman pwedeng pagalitan yan kasi hanap buhay nila yan. Oo, hanap buhay nila yan. Wala namang secret spot. Siguro kung sa ibang lugar, meron siguro. Pero sa lugar natin, parang wala eh. Lahat siya. Tawag nito, hindi siya hidden. Saan ka pala dito sa ano? Dito yung spot ko dito sa Dulag, sa Tolosa, yan, minsan sa Tanawan, Leyte. Ay yung mga spot ko. Actually sa Tacloban City, hindi pa ako nakatry. Nakatry ako isang beses pero lang yung parang quick fishing lang kasi meron akong pinuntahan. Ayun lang. So ito naman, paano mo nalalaman kung may isda sa isang lugar? Ayun, malalaman mo yun. Depende yun nga sabi, yung pag-fishing, hindi naman basta-basta fishing lang eh. Kailangan alam mong tumingin sa mga spot, no? Marunong ka tumingin sa dagat, sa klima, yung situation ng dagat, o yun, sa panahon. Malalaman mo yan. Yung sa akin naman, sa spot ko, pag gusto ko pag malalaman ko siya na maraming isda, kung pag medyo malabo, tsaka medyo high tide, sigurado meron yan. Pero pag low tide, possible masiro ka niyan. Kasi At saka lalayo ka. lalayo ka, no? Lalayo ka pag magkakas ka, lalayo ka eh. So ito naman, anong pinakamalaking isda na nahuli mo? Ayun nga, naalala ko mangrove snapper, 2 kilogram yun eh. Yung gamit ko doon, ultralight setup. Yung light lang yun, no? Kailangan mo bigyan ng tension yun kasi hindi mo pwedeng higpitan yung spool niya kasi yun, mapuputol yung line mo. Yung pinakamalaking nahuli, 2 kilogram. Nasa ko yan, nasa page ko. So, check nyo lang guys yung video ko, yung page ko. Nandun yun yung 2 kilogram na mangrove snapper. Malaki yun. Ang lakas pa. So guys, check natin, visit natin yung Facebook page niya. Doon makikita nyo yung mga huli ni Mr. James. So ito naman, may time ba na muntik ka ng sumuko sa pag-fishing? Meron din. May panahon rin na parang na-discourage ako kasi minsan palaging zero eh. Minsan palaging itlog. Pero kasi yun yung habit ko, hindi pwede. At saka nakapag-start na rin ako mag-vlog. Ayun yung content ko. Dapat hindi ako mag-stop. Pero ayun nga, maraming may mga panahon rin na parang sasabihin mo sa sarili mo na parang gusto ko na muna mag-stop or ganyan kasi nagtrabaho lang muna ako. Pero hindi, binigyan ko siya ng time. Kasi hindi naman kailangan ibigay mo lahat yung oras mo sa fishing. Kailangan mo maghanap buhay. So ito naman, ano ang pinakadelikadong experience mo habang nangingisda ka? Yung mga delikadong experience ko, ayun nga, sabi nga, yung spot mo kung pag mabato, pag rocky place, delikado yan. Kasi kailangan mong mag-ingat dyan. Na hindi ka basta-bastang tatapak lang sa mga bato. Malay mo, madulas. Mabagok yung ulo mo. Tapos, tsaka yung mga dadaanan mo, may mga matitinik, no? Kaya nga yung suit ko, guys, ito yung pang fishing, fishing gear ko. Kaya kung napansin may leggings ako, kailangan yan kasi pag madamo yung dadaanan mo, mga kati-kati ba? Especially sa dagat, pag nandun ka na, yung mga budol, mga ganyan. Mahirap yan pag dumampi sa paa mo, delikado yan. Saka ahas din, yung ahas. Kaya mayroon ako aqua shoes, naka-aqua shoes ako guys. Kasi kailangan to sa fishing kasi yung mga sea urchins, yung mga matitinik sa dagat, tinik-tinik, kailangan mo yan, protection sa paa mo. Tsaka kailangan mo din talaga mag-invest lalo na sa gears at saka yung mga fishing gear. Kasi investment din talaga to. So ito naman, ilang oras ang pinakamatagal mong paghihintay para sa isang paghuhuli?
Actually, ano yung pinakamatagal dyan, 2 to 3 hours. Kasi pag mag-bait and wait ka, kailangan patience eh. Yun. Kailangan intayin mo yun bago ka makahuli at bago kainin ng isda. Kasi hindi katulad ng casting, pag magka-cast ka, hahanapin mo yung isda eh. Ikaw yung maghahanap. Pero yung pag bait and wait, sila yung maghahanap sa pain mo. Kasi yung pain mo naka-steady lang eh. Medyo matagal yan. Minsan, 1 oras, bago yan. Kailangan pasensya eh. Ganun talaga yung, yung buhay ng fishing. Ayan. Except lang yung lambat. Kasi yung lambat, mabilis yun. Pag makita mo, malapad yung lambat eh. Kailangan mo, malayo yung range niya. Ayun. So ito naman, anong pinaka-fail mong fishing moment? Fail. Yung mga failure, marami din kasi pag uwi ka, ayun nga, pag nagpe-fishing ka, walang huli. Oh. Tapos minsan naputol yung line mo. Ayun, sumabit yung lure mo sa batuhan. Hindi mo na ayun yung mga failure ko. Pero so far, okay lang, masaya rin naman kahit mga failure. Normal yan. Normal yan eh. Part ng yan, buhay din eh. Especially sa mga angler. Anong pinaka-viral mong fishing video? Actually, wala pa naman akong million views. Sana. Meron tayo. Sakto lang naman soon, no? Pero sakto lang naman, wala pa naman so far. Pero kung magpa-follow kayo guys at manonood kayo sa mga videos natin, possible yan guys sa mga tulong natin, no? Sa mga kapwa creator natin, content creator, especially sa mga kapwa anglers natin, no? Possible. So ito ang madalas na tinatanong sa atin mga content creator or vloggers. Paano ka mag-handle ng mga bashers at negative comments? Yun. Bashers and negative comments. Actually, unang-una, hindi ko na yung pinapansin eh. Kasi wala namang matutulong sa'yo hindi ka naman pinapakain nila. Hindi naman sila nagbibigay sa'yo ng investment or ng pera para bumili ka ng mga fishing gear. Wala, actually, pinapalagpas mo, hinahayaan ko na lang yan. Pero yun nga, sabi nga, ipag-pray mo na lang sila o sa Diyos na mag-change sila, no? Kasi ayun yung kailangan natin eh. Hindi naman kailangan makipag-away tayo. O unang-una wala ka namang ginagawa sa kanila. Ganun ako mag-handle ng mga negative comments or mga bashers. Ganun yung ginagawa ko. Pinapag-pray ko na lang sila. So dapat ganun. Ganun tayo lahat ha. Pag-pray na lang natin. So ito, anong gamit mong camera at setup sa pag-fishing mo? Actually, yung gamit kong camera, cellphone lang. Ayun, kasi wala pa naman tayong ginagamit na mga pang so high quality, no? Yung like GoPro, anything na camera. Ayun, okay naman yung cellphone kasi medyo okay naman yung kuha niya. Ayun ang ginagamit ko sa fishing ko. Anong mas masakit? Walang huli o nawala ng malaking isda? Parehas masakit din eh. Pero mas masakit yung may nahuli ka pero nakawala. Especially kung malaki na, tapos naputol yung line mo, mapasabi ka talagang, aray ko! Masakit yun, no? Yung walang huli, normal yun eh. No, parang common yun eh. Alam mo na yan, pag walang huli, uwi ka talaga. Dapat masaya ka pa rin. No? Pero pag nakahuli ka, lalo-lalo na pag malapit na sa'yo, binitbit mo na, tapos nahulog. Patay kang bata ka. Sabi mo talaga, aray, sakit. Ang sakit. Parang tinusok ka eh. Hanapin pa na yung misis mo. Saan yung huli mo? Sabi mo na lang, may huli na sana ako. Wala eh. Nakawala eh. Ayun lang yung rason mo eh. Para hindi ka ayaw magpakain. Hindi naman kasi natin tinalian yan eh. May mga ganun talaga. May mga failure din talaga. May nahuli ka pero nakawala. Ito naman, kung isda ka, anong klaseng isda ka at bakit? Ayun, gusto ko barakuda or mananabas kasi malupit yung mananabas eh. Matalim yung ngipin yan, tsaka mabibilis na isda. At tsaka mga predator yan. Ayun yung, para sa akin, ayun yung gusto ko. Maging isang mananabas or tawag ito, barakuda. Anong masasabi mo sa mga nagsasabing sayang ang oras sa fishing? Para sa akin, masabi ko lang, hindi naman sayang yung oras sa fishing kasi pumasok ka dyan sa activity na yan or sa habit na yan or sa sports na yan. Para sa mga angler katulad namin, walang sayang na oras. Kasi unang-una alam mo na masayang talaga yung oras mo kasi pag wala kang maghihintay ka, maghahanap ka ng mga isda kung saan yung magandang spot. O tanggap mo na yun eh.
Oh, walang para sa aming mga angler, walang sayang 'yan. Yung naano lang namin para sa amin, yung nafi-feel lang namin, masaya kami pag nakapag-fishing. Oh, pag makapaghagis. Alam yan ng mga kapwa anglers natin diyan. Pag may time ka na makapag-fishing, masayang-masaya ka na. Oh, kahit wala kang pera, okay lang. Pag mas na makapaghagis ka lang. Happiness 'yo. Happiness natin 'yan eh. So, anong natutunan mo sa fishing na nai-apply mo sa buhay? Ayun yung mga lesson or natutunan ko sa pag-fishing, unang-una yung paging patience, no? Yung alam mo marunong kang magantay, no? Kasi sabi ko nga kanina lang, pag magbibait and wait ka, kailangan mag-aantay ka doon. Oh, na may kakain sa mo. Katulad din mag nagka-casting ka, mag-aantay o maghahanap ka rin ng yung patience, kailangan mahaba yung pasensya mo. Ayun yung natutunan ko sa pag-fishing ko or yung pag-vlog ko. Ano naman ang message mo sa mga gustong magsimula sa pag-fishing? Ayun, ito na. Maganda to. Sa mga gustong magsimula o pumasok sa pag-fishing, guys, kung narinig ko yung mga sinabi niyo ko kanina, hindi basta-basta yung pag-fishing kasi kailangan mag-invest. Una-una mag-invest ka ng mga fishing gear, yung mga lure, yung mga ganyan. Yung masasabi ko lang, magpaturo din kayo sa mga may alam at saka yung mga professional, yung mga pro. No, marami tayong tutorial sa YouTube, sa Facebook, TikTok, marami nag-fishing. Pwede kayo magtanong, no? At saka yung kailangan ninyong isalang-alang, kailangan marunong kayo sa mga ginagamit yung fishing gear. Hindi basta-basta din yung pag-fishing kasi ano rin yan eh. May mga technique yan. Sabi nga, may mga technique, may mga strategy, paano ka mag-fishing. So yun guys, maraming salamat kay Mr. James. So baka mayroon kang gustong i-shout out and i-promote na rin. Okay. Shoutout sa mga kapwa-anglers natin unang-una, sa mga nagpi-fishing diyan. Shoutout sa mga followers natin, sa mga solid followers natin. Shoutout po sa inyo. Good day sa inyong lahat. At yung Facebook page ko, paki-follow na lang. Follow for more, yung Mr. James. At ayun, para makita nyo yung mga latest na videos natin. Okay, yun lang. Maraming salamat. So that's it for today's video. Follow for more.